Okay, team, Monday. This is going to be a good day. And kung pinapanood nyo tong video ko, may mangyayaring maganda sa inyo ngayong araw na to. So, let's get on to it. Itong video na to, galing ako sa physiotherapist ko and okay ang results ko. 3 months ago, na-sprain ko yung ankle ko na sobrang lala. Isa to sa mga injuries ko na napakahaba, na napakatagal gumaling. Pero now, nakakuha na ako ng green light. Makakabalik na ako sa HIIT exercises and makakabuhat na ulit ako ng mabigat. Kailangan nang bumalik ng gym, kailangan na magbuhat para mag-build ng muscle. Hindi tayo bumabata. Kailangan natin ng muscle, so that's really good to hear. Ginawa ko lang tong video na to kasi gusto ko lang siya i-relate sa tong dilemma ng paghahanap ng work, nawalan ka ng work. Biruin nyo yun, 3 months ago na-injured ako. After 2 months, late February, na-redundant yung position ko. So, injured ka na. Wala ka pang trabaho. Maybe life is telling you something. Yung tipo gano'n. Pero, kailangan mo lang talaga ng momentum, dahan-dahan. Parang sa physiotherapy ko, every week, kailangan kong bumisita doon kasi kailangan nila i-check, kailangan nila ako i-tape. Athletic tape, yung tawag doon, basta support taping para makalakad ka ng mabuti, yung balance mo, pantay. So parang job applications lang din siya. Dahan-dahan, isa-isa, apply ka lang ng apply, makakaland ka rin ng isang interview. So, movement talaga, and yung parang starting over again, hindi ko naman masasabing parang nag-aral ako maglakad ulit. Pero, yung dahan-dahan, yung gradual, inaalam mo ulit, hindi ka pa pwede magbibilis, hindi ka pa pwede tumakbo kahit gusto mo tumakbo, jogging. Hindi talaga eh. Ganon din siya sa, na-relate ko lang din siya sa paghahanap ko ng work ngayon. Frustrating sa una, alam ko, sobra, nararamdaman ko yun, pero kailangan ano ka lang eh, smooth sailing ka lang talaga. Kailangan mo lang din mag-relax. Ako, talagang pinipilit kong minsan, relax lang, meron yan. Then, na-realize ko na yung healing isn't about waiting. Yung kailangan mo mag-adapt kapag down ka. Tulad nun, ako hindi ako nakapag-exercise. Yung katawan ko, kailangan ko mag-exercise kasi parang may mga nararamdaman akong kung ano-ano pagka hindi ako gumagalaw. Lagi lang nakaupo. Pero kasi kailangan ko lang i-support yung paa ko sa taas ng isang upuan. So, madalas nakaupo ako. Pero, may mga exercises ako, pwede ako mag-push up, gamit yung nakataas yung paa, tapos yung knee lang yung nagsusupport. Halos lahat, upper body, and then konting drills para lumakas ulit yung left leg ko. Kasi nga, parang umabot hanggang sa left shin and calf ko. Kasi nga may nabaling ligament eh. Hindi ko ma-explain, pero lahat nung muscle sa leg mo parang na-disorient kasi nga nabali yung nagsusupport dun sa paa mo. Pero yun yung time na talagang kailangan mo mag-commit. Biro mo yun nga, bibisitahin mo yung physiotherapy mo, kailangan mo gawin yung mga exercises, kailangan meron kang gawin, and yun ang dapat natin gawin. Dito kailangan lang natin siguro maging strategic. Wala pa akong output dun sa quantity over quality na ginawa kong video last week. Pero sana magkaroon siya ng outcome para ma-share ko sa inyo kung ano yung nangyari. Yung pwede nating take o yung mga actionable lessons natin dito. Siguro yung lesson 1 is movement matters. Kumbaga, yun nga yung sasabi ko eh. Kailangan natin gumalaw. Even tiny progress is progress. So, alam mo yung kahit sobrang late lang ng ginawa mo, kunwari pagod ka ngayon, nag-apply ka sa isang job application, as in isa lang buong araw, feeling ko okay pa rin siya.
yun pa rin yung progress mo. Kasi hindi mo naman masabi, kailangan mo ng pahinga, pagod ka. It's all about small steps when big ones aren't available. Kumbaga, hindi mo kailangan madaliin ng mga bagay-bagay. Darating at darating yan. And naniniwala ako para sa akin and para sa inyo, sa mga nanonood na to. Lesson 2. Tingin ko, para sa lesson 2 is, hindi natin kailangan maghintay kung kailan ready na tayo. Act while you're healing. Akala ko talaga mahihirapan ako bumalik sa pagbubuhat. Ganun lang talaga nag-work yung katawan ko. Parang may nangyayari sa akin kapag hindi ako nakapag-exercise. So, nag-iiba yung chemical balance ng katawan ko. Alam ko yun. Kasi talagang inalam ko yun. Talagang ang number one priority is health. Kasi kapag okay ang health mo, makagawa ka ng maraming bagay. Pero pagka nagkaroon ka ng problema sa health mo, yun lang ang iniisip mo. Isang bagay lang. And napakahirap nun. Kasi ibig sabihin, hindi ka magiging productive sa mga gusto mong gawin. Sa pag-rehab, yung rehab ko, yung mga unang weeks, napakasakit. Kasi talagang pinipisil nila. Pero naisip ko, during that time, ganun talaga meron kang, alam mo yun, merong mga mahirap na bagay na kailangan mong pagdaanan talaga. Yun yung mga first steps na sobrang sakit. And eto, nung nawalan ako ng trabaho, meron akong grieving moment. And yun yung mga nakuha ko rin based dun sa mga nakausap kong mga naka-network ko. Meron talagang grieving moment. So, alam mo yun, don't be too hard on yourself. Magiging okay lahat. Then, lesson 3 natin is life, paano ko kaya sabihin to? Life will break your plans. Pero, kapag binreak niya yung plans mo, let it build your resilience. Ako naniniwala ako yung tao na resilient. Kapag when the going gets tough, the tough gets going. Paano ba? Ako yung kapag nahihirapan, naghahanap ako ng solusyon para mawala ako dun. Mawala ako sa state na yun. Mawala ako sa position na yun. Kasi kailangan mong mag-isip ano yung makakatulong sa yung una para mawala ka sa situation na yan and then build from it. Tulad nito, hindi ko naman plan na mawala sa trabaho. Hindi ko rin plan na ma-injure. Pero kailangan mo yung flex na yon na binigay sa'yo ng life mo. Yung same adaptability. Yun yung kailangan mong i-bring sa job hunting na ginagawa natin. Yung content creation na ginagawa ko. And next is yung pag-rebuild talaga ng life. So, yun yung mga lessons na gusto ko lang i-share sa inyo. Mukhang okay naman. Feeling ko naman meron naman kayong makukuha something about it. So, kung same tayo ng pinagdadaanan ngayon, layoff, setback, or just kung feel nyo lang stuck kayo somewhere, gusto ko lang i-remind na hindi nyo kailangan gawin yun lahat para mag-umpisa na mag-move forward. Dahan-dahan lang, makakaraos din tayo. Kung nasan kayo ngayon and kung ano yung capacity nyo, gawin nyo muna ngayon yun, one step at a time. Kahit na maliliit na bagay lang, kahit na mga small progress lang. So, kung nasa same path kayo and pinapanood itong video na to, baka pwede nyo i-share sa baba, pag-usapan natin and makita rin ng ibang mga nanonood. Yun siya. It's a Monday. Happy progress so far. And
yun na muna ngayon. Share nyo to sa mama nyo. Share nyo to sa colleagues nyo. Share nyo to sa mga kapatid nyo. And I'll see you in the next video. Thank you guys.